good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-151 or 150st day na ating share ng devotion video. And today is Wednesday. Ayan, isang pabago-bagong panahon. Minsan uulan, minsan maaraw. So talagang dapat kailangan ng matinding pag-iingat at laging paggabay sa atin na ating Panginoon, nang sa gayon ay hindi tayo magkasakit sa ganitong klaseng weather. So bago po ang lahat, wag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon para sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang salita or ng devotion. So bago po ang lahat, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at kalakasan ng aming katawan, ang mga kinakain namin, Panginoon, ang aming trabaho, ang aming mga amo, Panginoon, ang pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon, at ang pag-iingat at gabay at proteksyon sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa anumang aming mga pagdaanan o gagawin, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pag-aaral o pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob nyo na ang karunungan, Panginoon, at tapang upang maipahayag ang inyong mabuting balita sa lahat ng tao na makakapakinig at makakabasa ng aming daily devotion na ito, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang magpabago ng pag-uugali, ng kaisipan, Panginoon, at ng puso ng bawat isang makakapakinig, Panginoon, sapagkat wala po kaming kakayang makapagpabago ng aming kapwa. Ngunit kayo, ang inyong banal na espiritu at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang may kakayahan na makapagpabago sa isang tao, Panginoon. Kaya sino man po ang mga nagnanais, Panginoon, na mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, ay kayo po ang humipo sa Kanya, Panginoon. Nang sa gayon ay buong puso siyang lumapit at ialay ang kanyang buhay, Panginoon, upang lalong higit na mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, pagkat alam po namin, Panginoon, na hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa amin, kundi ang matibay na relasyon sa inyo at ang sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat po sa mga buhay ng mga nagpapahayag ng mabuting balita ninyo at ebanghelyo sa lahat ng panig ng mundo at sa iba't ibang pamamaraan, Panginoon. At nawa, Panginoon, na hindi po kami magyabang sa kung anong mga ipinagkaloob nyo sa amin, Panginoon, bagkus gamitin namin ito para makatulong sa aming kapwa, nang sa gayon ay makilala kayo at tanggapin ang inyong anak na si Jesus sa kanilang buhay, Panginoon. Habang buhay po kaming magpapasalamat sa kanyang ginawa na pagsasakripisyo at pag-aalay ng kanyang buhay at pagdanak ng kanyang dugo para tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Nang sa gayon ay mapatawad din namin ang aming kapwa kung ito man ay nagkakasala sa amin o magkakasala sa amin, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan at madakila, at nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa bawat araw upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga gagawin sa aming buhay, Panginoon. Ang siya nag-uudyok o nagko-convict sa amin, Panginoon, kung nakalulugod ba sa inyong harapan at sang-ayon sa inyong kalooban or will, Panginoon, ang aming ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Kayo ang author ng aming buhay, kaya ang lahat ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako na po tayo sa ating devotion na makukuha po natin sa Lucas 20:25. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Message, ito na nga daw ang isinagot ni Jesus na dahil ang larawan at pangalang nasa salapi ay sa emperador, kaya dapat ibigay ang para sa kanya na buwis. At hindi dapat kalimutan na ibigay din naman ang para sa Diyos na may bigay sa atin ng lahat. Application, kung tayo ay may obligasyon sa ating pamilya, bayan o bansa, ay dapat na ginagawa o ginagampanan natin ito gaya sa pagbabayad ng buwis. Pero higit sa lahat at dapat na laging una nakasama sa pagpapasalamat natin sa Diyos ay ang ibigay o ialay ang bawat una sa atin. Ang ating unang sweldo, unang ani, unang oras, pagkamulat ng mata,
at sa bawat biyaya na nakakamit. Kaya nga, ibinigay ng Diyos sa ating lahat bilang tao ang otoridad o kapangyarihan para pamahalaan ang lahat at mamunga ang ating mga gawa. Ang salapi na ipinakita nila kay Jesus ay isang denaryo na ang halaga ay katumbas ng pang-isang buong araw na bayad sa manggagawa. Kaya imbes na maisakdal si Jesus sa tanong ng mga inupahan o sinuhulan na maaaring sabihin na rebelde ito sa kanilang bayan o relihiyon at gayon din ay rebelde din sa Roma, pero naliwanagan pa sila sa paliwanag nito. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga, malinaw na pinaliwanag sa atin ng ating Panginoong Jesus na dahil sa ipinakita na salapi, or diba, yung isang salaping pilak na nagkakahalaga ng isang denaryo or 1 dinar noong panahon nila, diba? So, ang 1 dinar noong panahon nila ay yun yung pang isang araw na kabayaran sa isang manggagawa pag siya ay nagtrabaho or gumawa, diba? So, ang nakalagay doon ay larawan ng gobernador ng Roma, kaya dapat lamang na ibigay nila ang buwis na para sa gobernador, diba? Pero syempre, in-emphasize din natin dito na sa bawat mga unang bahagi ng ating ani, ng ating pera, ng ating talento, ng ating puso, ng ating kayamanan at lahat ng mga ating ginagawa, lalong higit sa paggising natin at pagmulat ng mata natin sa umaga is huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon at manalangin na salamat dahil ginising pa tayo para sa umagang iyon, diba? Dahil hindi lahat ay pinagkakaloban ng Diyos na sa kinabukasan ay magigising pa, diba? There are some na unprepared dahil hindi na sila inabot ng kinabukasan at kinuha na sila or sila ay sumakabilang buhay na, diba? Pero tayo na pinagkakaloban pa ng Diyos ng bawat umaga, bawat araw ng ating buhay ay marapat na isa pamuhay natin yung pananampalataya, pananalig, pagmamahal natin sa ating Panginoon, diba? Na kung pinagkaloban tayo ng trabaho, negosyo, diba? Pag-aaral, diba? Or mga job offer sa iba't ibang panig ng mundo, kung ikaw man ay maging OFW, or ikaw man ay nasa Pilipinas, 'di ba? At merong mga way ng pagkakakitaan, 'di ba? Ito ay nararapat lamang na ibalik natin una para sa Panginoon, 'di ba? Dahil sabi nga mula pa lang sa Malakay 3:10 or Malakias 3:10, 'di ba? Na ibigay natin ng buo ang ating ikasampung bahagi ng ating mga pag-aari, 'di ba? Pag-aari lang dahil hindi naman talaga natin 'yan pagmamay-ari, pero ang Diyos ang nagbigay sa atin ng otoridad o kapangyarihan para pamahalaan, i-manage ang mga resources dito sa mundo, 'di ba? And syempre, nagagamit naman 'yan ng mga bahay-sambahan or mga pinagkaalayan natin, ito man ay sa kapwa, 'di ba? Lalong higit pag sa gawain ng Panginoon na ito ay nagiging mabunga dahil nakikita natin na yan, kung ba ginagamit sa feeding program, ginagamit para sa electricity, rent ng bahay-sambahan, 'di ba? Marami pang iba, pagkain, 'di ba? And mga sasakyan, 'di ba? Or pang gasolina sa mga sasakyan na ginagamit para sa gawain ng ating Panginoon. So, kaligayahan natin na nakakatulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga blessings na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, 'di ba? And sabi nga, we need to be trustworthy, talagang mapagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoong Diyos dahil pag pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, 'di ba? Ay mas lalo pa tayong bibigyan ng Panginoon ng mas dagdag o mas maraming blessings kapag sa maliit pa lamang ay napagkakatiwalaan na niya tayo, diba? So, sabi nga tayo ay maging good steward, good servant ng ating Panginoon, good disciple, na kung saan ay hindi lamang tayo tumutulong o nagbibigay sa ating Panginoon at sa ating kapwa sa pamamagitan ng salapi, di ba? Bagkus ay tumutulong din tayo para ang ating kapwa ay higit na mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, di ba? Dahil dito, ang balak sana ng mga inupahan or binayaran ng mga punong pari, ayan, at saka mga tagapagturo ng kautusan na
isakdal ang ating Panginoong Yesus. Pero, ang nangyari ay kabaligtaran because imbis na maisakdal nila ang ating Panginoong Yesus, ang nangyari pa ay nagkaroon sila ng kaliwanagan, di ba? Nasagot yung tanong nila na kung nararapat ba silang magbayad ng buwis sa gobernador or sa pamahalaan nila or hindi, 'di ba? So tayo bilang isang mabuting mamamayan, nararapat lamang na may iba nagrereklamo na bakit kailangan pa magbayad ng buwis. Usually naman nakikita natin na walang improvement or parang walang nagagawang mga proyekto sa mga ibinabayad nating buwis, 'di ba? Pero sabi nga, ang Diyos naman ang nakakakita ng motibo at ginagawa ng bawat tao. Kung sakali man ay ginagamit nila yan sa corruption, sa hindi mabuting bagay, ang Diyos na ang nakaakaalam ng pwedeng mangyari sa mga yan. Dahil hindi naman sila bang buhay na mamamalagi o mabubuhay dito sa mundo, di ba? Maaari silang tumanda, maaari silang magkasakit, di ba? Pero sabi nga, ang bawat nilalaman ng ating puso, isip at ating espiritu o kaluluwa ay nalalaman ng ating Panginoon. Kaya, hayaan natin na ang Diyos ang humusga sa kanila, di ba? Tayo ay wag na tayong manghusga, bagkus ay mas gawin na lang natin yung nakaatang or ating responsibility o tungkulin na dapat gawin, di ba? Lalong higit ang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng dako ng mundo, di ba? Sa lahat ng paraan na pwede mo itong maibahagi, social media, personal, di ba? Through giving, through sign language, kung halimbawa sa mga PP or may mga kapansanan na hindi nakakapagsalita or hindi nakakarinig, di ba? So, pwede sila magbase sa sign language, which is hindi pa ako masyadong knowledgeable about sa sign language. Ang alam ko lang na hindi ko alam kung ganito rin yung sa mga PP was alam niya siguro, I love you 143, di ba? But always remember na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ano man ang ating kamalian, ano man ang ating mga nakaraan na mabuti o masama man ito, pero ang ating Panginoon ay laging nakahanda na tanggapin tayo once we totally and fully surrendered our life to Him at pagsisiyan ng ating mga kasalanan, repent at tanggapin ang kanyang anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, naman po yung natutunan kayo sa ating sharing ng devotion ngayon. And bukas po ulit tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. So, let us close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa panibagong kaliwanagan Panginoon na aming natutunan sa gabing ito Panginoon, at dalangin po namin Panginoon na ang mga salitang ito Panginoon ay hindi lamang namin napakinggan Panginoon, bagkus ito ay nagrema sa aming puso, isip at kaluluwa Panginoon, and we will be a doer of this Panginoon. Ia-apply namin sa pang-araw-araw naming buhay Panginoon, na tunay nga Panginoon na sa bawat oras, bawat minuto ng aming buhay, Panginoon, ay unang dapat na kayo ang naghahari sa amin, Panginoon. At kayo ang una muna naming pinapasalamatan, ang una munang laman ng isip namin sa lahat ng mga bagay o mga ginagawa namin, Panginoon. Nang sa gayon, ito po ay maging successful, ito po ay maging maayos, at ito po ay magawa namin ng buong lakas namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay hindi nakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Subalit ang inyong grasya at habag, Panginoon, your love and mercy is always for us, Panginoon. At tinitingnan lamang ninyo if you are willing to surrender our life to you fully, Panginoon. Na ayaw ninyo, Panginoon, ng 90%, ng 99%, Panginoon. Ngunit ang nais ninyo ay 100%, that we fully surrender to you, Panginoon, at mamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng mga tao na may pinagdadaan ng pinansyal, Panginoon. Ito man ay mga utang, ito man ay sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o mga nais ipagawa or ma-build, Panginoon, mabili para sa pamilya, sa mga gawain, sa inyong bahay, panambahan, pagpapalawag ng inyong kaharian dito ng mga pagmimisyon, Panginoon, at pagbibuild ng mga bahay-sambahan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, upang matugunan ang mga pangangailangan na ito, Panginoon, because you are God.
our provider, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko rin po may mga sakit na physical, emotional, spiritual, lalong higit, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magpapagaling sa bawat isa, Panginoon, at sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, sa krus, kami ay magaling na at pinagaling na, Panginoon. Any broken spirit, any broken relationship, Panginoon, any broken marriage, Panginoon, friendship, at pagiging mga brothers and sisters in Christ, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na ma-restore ang lahat ng ito, Panginoon, dahil sa inyo lamang kami nananalig at sumasampalataya, Panginoon. Gayon din po, socially, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa ay naway laging maayos at nakaayon sa inyong kalooban, Panginoon, na maging pagpapala kami sa bawat taong makakasalamuha namin, Panginoon, na makikita nila sa aming pananalita, sa aming kilos at gawa, Panginoon, na kayo ay sumasa amin at naghahari sa aming, Panginoon, at hindi ang aming kaningningan ng kanilang makita, Panginoon, bagkus ay ang inyong kaningningan at ang inyong grasya at habag na nais ipahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kapag hindi kami nagiging tagapaggawa, Panginoon, ng aming mga pananampalataya at pananalig sa inyo, Panginoon, ang aming pananalig ay parang maituturing na patay, Panginoon. Ngunit hayaan niyo po kami, Panginoon, na palaging maging buhay, palaging maging alive, Panginoon, sa pananalig at pagmamahal at pananampalataya at pagsunod sa inyong mga Great Commission na ipinapagawa sa amin, that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na salamat, Panginoon, sa buhay ng mga misyonero, Panginoon, mga prophets, priests, evangelists, pastors, teachers, Panginoon, sa mga ordinaryong tao, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, to willingly, boldly, Panginoon, courageously, Panginoon, na ipahayag ng inyong mga mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for them, you will protect them and their family, Panginoon, at ang malakas na pangangatawan, Panginoon, at the safety travels, Panginoon, sa mga sasakyan na kanilang mga gagamitin, Panginoon. Ito man ay panghimpapawid, pangdagat, Panginoon, or panglupa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang nag-iingat sa bawat isa, Panginoon, upang makabalik sila sa kanilang mga pinanggalingan ng mga lugar, Panginoon, na victorious at nagawa ang inyong Great Commission to make disciple of all nations, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao, Panginoon, ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawaran, Panginoon. Itigil na, Panginoon, ang mga gera, ang mga war, ang mga battle na yan, Panginoon, sapagkat ang aming pong mas dapat na pagpukusan, Panginoon, ay kung paano namin makakamit, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, lalong higit sa mga tao na hindi pa nakikilala at hindi pa tunay na may relasyon sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na gamitin nyo lang ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, sa amin upang maging instrumento ninyo, Panginoon, upang magawa ang Great Commission na pinapagawa nyo sa amin, Panginoon, na go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and ask them to observe what the Lord Jesus have done, Panginoon, at maging siya ang great example namin, Panginoon, kung paano kami mamumuhay dito sa mundo, Panginoon, kung paano namin maaabot ang aming kapwa sa pamamagitan ng mga ipinagkaloob nyo sa amin ng mga time, talent, and treasures, Panginoon. Kaya lalong higit, Panginoon, ay dinadalangin po namin, Panginoon, na bigyan nyo pa kami ng mahabang buhay at ng lakas, Panginoon, upang magawa pa namin hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, kung ano yung pinapagawa nyo sa aming na gawin habang kami nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, hindi masukat na pagpapala na ipinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. And we know, Lord God, na kapag nakita ninyo, Panginoon, na kami ay namumuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon, ay mas marami pang kayong idadagdag sa aming buhay, Panginoon, na hindi pa namin nai-imagine, hindi pa namin kayang maarok kung gaano kalalim ang inyong pagmamahal at mga biyaya na inihahanda at gantimpala para sa amin na nagdilingkod sa inyo ng tapat. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.